Para sa unang linggo ng instructional block sa mabisang komunikasyon, ang ating focus ay sa kontekstong personal at interpersonal. At ang mungkahing sitwasyong komunikatibo ay pagpapakilala ng sarili at pagpapakilala ng ibang tao sa iba't ibang uri ng tagpuan, formal, informal, online o offline. Ano nga ba ang pagpapakilala? Ito ay isang mahalagang gawaing pangkomunikasyon kung saan ipinakikilala natin ang ating sarili o ang ibang tao upang makabuo ng ugnayan, maibahagi ang mahahalagang impormasyon at may sakatuparan ang layunin ng komunikasyon. Personal at interpersonal na komunikasyon. Personal na komunikasyon. Tumutukoy ito sa pagpapahayag ng sariling ideya, damdamin, opinyon at karanasan. Halimbawa, pagpapakilala ng sarili, pagbabahagi ng interes, paglalahad ng sariling pananaw. Halimbawa, ako si Joshua, mahilig akong gumuhit at pangarap kong maging arkitekto. Interpersonal na komunikasyon. Tumutukoy ito sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Halimbawa, pagpapakilala ng kaklase, pakikipag-usap sa guro, pagpapakilala ng panauhin sa programa. Halimbawa, nais kong ipakilala ang aking kaklaseng si Carla. Isa siya sa mga kinatawan ng aming section. Ang papel ng wika at tono sa pagpapakilala. Hindi lamang impormasyon ang mahalaga sa pagpapakilala. Mahalaga rin kung paano ito ipinahayag. Tulad ng wika. Ang wika ay dapat na naayon sa una, kausap, ikalawa, sitwasyon, ikatlo, layunin. Tono. Ang tono ay tumutukoy sa damdamin o himig ng pagpapahayag. Halimbawa, sa kaibigan. Hi, ako si Ben. Mahilig ako maglaro ng basketball. Sa punong guro naman, magandang araw po, ako po si Ben Reyes, mag-aaral ng grade 11. Mapapansin na magkaiba ang wika at tono dahil magkaiba ang audience at konteksto. Mga uri ng tagpuan sa pagpapakilala. Una, formal na tagpuan. Ito ay ang mga sitwasyong nangangailangan ng mas maingat at magalang na komunikasyon. Halimbawa, sa paaralan, seminar, conference, job interview, opisina o formal na programa. Ano nga ba ang katangian ng pagpapakilala sa isang formal na tagpuan? Una, ito ay may magalang na pananalita, kumpletong impormasyon at maayos na estruktura. Halimbawa, magandang umaga po. Ako po si Angela Ramos, isang mag-aaral ng grade 11. Ikinagagalak ko pong makasama kayo sa gawaing ito. Pagpapakilala sa informal na tagpuan. Ito ay mga sitwasyong mas malaya at kaswal. Halimbawa, barkadahan, tahanan, simpleng pagtitipon, pagkilala sa bagong kaklase. Para naman sa katangian ng pagpapakilala sa informal na tagpuan, ito ay kaswalang salita, magaan ang tono, hindi gaanong formal ang estruktura. Halimbawa, hi, ako si Angela, tawagin mo na lang akong Jel. Online at offline na pagpapakilala. Online na pagpapakilala. Ito ay ginagamit sa online class, video conference, webinar, social media at email. Dapat nating tandaan sa online na pagpapakilala na maging magalang sa pagsusulat at pagsasalita. Gumamit tayo ng malinaw na mensahe. Isaalang-alang ang digital etiquette at magbigay lamang ng kinakailangang impormasyon. Halimbawa, magandang araw po, ako si John Reyes mula sa grade 11. Natutuwa po kung maging bahagi ng webinar na ito. Ang offline na pagpapakilala naman ay ginagawa sa harapang pakikipag-usap. Kaya naman dapat nating tandaan na gawin ang mga sumusunod. Maayos na tindig, tamang lakas ng boses, paggalang sa kausap, angkop na kilos at ekspresyon. Halimbawa, magandang umaga po. Ako po si John Reyes.
bagong mag-aaral sa paaralang ito. Sa mabisang komunikasyon, mahalagang maitugma ang ating pagpapahayag sa una, audience. Sinong kausap? Kaibigan ba? Guro? Magulang? Opisyal? Mga kaklase? Ikalawa ay ang layon o layunin o purpose. Mahalagang malaman natin kung bakit ka ba nagpapakilala. Ito ba ay para makipagkaibigan ka? Mag-uulat ka ba? Dumalo ka kasi sa isang seminar o mag-a-apply ka ng trabaho? At ang panghuli ay ang konteksto. Ang tanong ay anong sitwasyon? Online ba? Offline? Formal? O informal? Kapag angkop ang wika, tono at estruktura, mas nagiging malinaw at epektibo ang komunikasyon. Ayan. So narito ang mga sanggunian na ginamit natin para sa video lesson na ito. So nandiyan ang Department of Education matatag curriculum documents and learning competencies, komisyon sa wikang Filipino, komunikasyon sa akademikong Filipino, mga batayang kaalaman sa komunikasyon at purposive communication. Huwag kalilimutang mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel para sa mga susunod nating video lesson para sa mabisang komunikasyon. Maraming salamat!